Dahil sa kahirapan, ay napilitan si Amira na magtrabaho sa isang bar bilang isang serbidora na pag-aari ni Tyler Harrison. Isang simpleng babae lamang si Amira na lumaki sa pangangalaga ng kanyang ina na umampon sa kanya noong napulot siya nito sa simbahan na umiiyak at pag-alagala noong 4 na taong gulang pa lamang siya. Nakuha ni Amira ang atensyon ni Tyler at mula noon ay hindi na siya tinigilan ng binata hanggang sa tuluyan na ring nahulog ang loob ng dalaga sa bilyonaryo. Naging masaya ang pagsasama nila, hanggang sa malaman ni Amira na ikakasal na si Tyler sa babaeng ipinagkasundo sa kanya ng mga magulang nito. Nagawang lumayo ni Amira at iniwan ang binata dahil sa pakiusap ng ina ni Tyler, at naiwan naman ang binata na nagdurusa dahil sa paglisan niya. Naging matigas ang puso ni Tyler, at tanging galit lamang ang nararamdaman niya sa babaeng pinangakuan niya ng bakas, ngunit iniwan siyang luhaan. Sa muling pagbabalik ni Amira, matanggap pa kaya siya ni Tyler? Malaman kaya ni Tyler na ang kanyang ina ang dahilan kung bakit lumayo sa kanya ang babaeng minamahal niya? Alamin natin ang kapalaran ng dalawang pusong nagmamahalan, ngunit nakatakdang ikasal sa mga taong hindi nila mahal. Amira's POV. Mahirap lamang ang kinagiznan kong buhay, kasama ang aking ina, na kumupkop sa akin mula nang mapulot niya ako, na nagpapalaboy-laboy sa kalsada, at hindi malaman kung saan pupunta. Sobrang pasasalamat ko, dahil isang mabuting tao ang nakapulot sa akin noon, sabi nga ni nanay, ay 4 na taon pa lamang ako noon, nang makita niya akong umiiyak. Naging mabuti siyang ina, at ama sa akin, dahil wala namang asawa si nanay. Hindi naman naging lingid sa akin na hindi niya ako tunay na anak, ngunit ni minsan ay hindi ipinaramdam sa akin ni nanay, na hindi kami magkadugo, dahil kung tutuusin nga ay mas mahal pa nga ako ni nanay, kaysa sa iba kong kakilala, na minamaltrato ng tunay nilang ina. Naglalakad na ako malapit sa aming munting tirahan, nang makita kong humahangos na lumalapit sa akin si Manang Feli, kaya nakaramdam ako ng matinding kaba at takot, dahil alam kong may nangyaring hindi maganda. Amira, ang nanay mo sinugod sa hospital. Humahangos na ani ni Manang Feli sa akin, nang makauwi ako galing sa pamamalengke. Ano po ang nangyari sa nanay ko? Takot na takot kong ani, kaya nagmamadali akong tumatakbo papalapit sa kanya. Nako ineng, nagwawalis lang dyan, at pagkatapos ay bigla na lamang bumagsak, kaya ayun at naisugod agad ng aking asawa sa pinakamalapit na hospital. Buti na nga lamang, at hindi pa agad nakakaalis ang aking asawa, kaya nakita niya ang pangyayari at agad niya ding naisugod ito sa hospital kanina. Pahayag ni Manang Feli, at agad na nagtuluan ang aking mga luha. Matinding takot ang naramdaman ko sa mga oras na ito, dahil hindi ko alam kung ano ba ang kalagayan ng aking ina. Agad kong ipinasok ang mga pinamili ko, matapos kong magpasalamat sa kabutihan nila Manang Feli, at ng kanyang asawa. Mabilis kong tinungo ang hospital na sinabi niya sa akin, at halos maghilom na ang aking mga mata, dahil sa luhang dumadaloy mula dito, at wala akong pakialam kung ang lahat ng sakay ng jeepney na ito, ay sa akin nakatingin. Ang importante sa akin ngayon, ay ang makita ko ang aking ina, dahil hindi ko alam kung ano ang sanhi ng pagkawala ng kanyang malay, at natatakot akong malaman na baka may malala siyang karamdaman. Manong para po, dito na lang po. Pagkahinto ng jeepney ay mabilis akong tumawid, at bigla na lamang ay isang malakas na busina ang aking narinig. Sa sobrang gulat ko, ay mabilis akong humakbang pabalik sa gilid ng kalsada, at takot na tumingin sa driver ng sasakyan, na galit naman sa akin na nakaduro pa ang daliri sa akin, at tila ba gusto akong lumunin ng buhay. Hoy! Kung magpapakamatay ka, huwag mo akong idamay. Sigaw ng galit na matandang jeepney driver sa akin. Napatingin ako sa mga taong nag-uusyoso at nagbubulungan, na akala mo naman ay mga perpekto, kung makatingin sa akin, akala mo naman ay nakagawa ako ng matinding krimen. Dahil sa kakaisip ko kay nanay, ay hindi ko na namalayan na tumatawid na pala ako, nang lutang ang aking isip kaya muntikan na tuloy akong masagasaan. Humingi ako ng paumanhin sa driver, ngunit sa halip na unawain ako ng matandang driver, ay pinagmumura niya pa akong muli,
kaya hindi ko na lamang ito pinansin, at hinintay ko na lamang na maubos kahit papaano ang mga sasakyan, bago ako tumawid na muli. Pagkarating ko ng hospital, ay nagmamadali akong tumakbo sa loob, at hinanap agad ang aking ina sa information area. "Miss, saan po room ng nanay ko?" "Delia Valdez po." Ani ko habang pinupunasan ko ang aking mga luhang, ayaw pa ampat sa pagtulo. Halos hindi ako makahinga sa sobrang kaba at takot, na aking nararamdaman habang hinihintay ko ang nurse, kung anong numero ng silid ang kinaroroonan ng aking ina. "Nasa room 102 po." Pagkasambit niya ay agad kong tinungo ang sinasabi niyang numero ng silid, at wala akong pakialam kung pagtinginan man ako ng mga tao, dahil kanina pa ako iyak ng iyak, habang patungo sa lugar na ito. Natatakot kasi ako, si nanay lamang ang kinagisnan kong pamilya, mula nang magkaisip ako, at hindi ko kakayanin kung mawawala siya sa buhay ko, niisipin nga ay hindi ko magawa na mag-iisa ako. Pagkarating ko sa silid ng hospital, ay dahan-dahan kong pinaihit ang seredore ng pintuan, mahimbing na natutulog ang aking ina, kaya't marahan akong lumapit dito at pinagmasdan lamang siya. "Nanay, nandito na po ako." "I love you po," bulong ko sa mabining boses. Umupo ako sa upuan malapit sa higaan ng aking ina, nang biglang bumukas ang pintuan nito kaya agad akong napalingon dito. "Good morning, ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente, iha?" Nakangiting bati ng doktor sa akin, kaya binati ko din siya at tinanong ang kalagayan ng aking ina. "Mabuti na ang kalagayan ng iyong ina, ngunit hindi siya maaaring mapagod o magtrabaho ng kahit na anong mabibigat na gawain, dahil makakasama ito sa puso ng iyong ina. Kailangan niya ng mahabang pahinga, at bawal na bawal sa kanya ang magpapagod." Nanlulumo ako nang ipaliwanag sa akin ng doktor, na mahina ang puso niya, at kailangan ng mahabang panahon na pahinga, at gamot na kailangan niyang inumin araw-araw. Diyos ko po, saan naman po ako kukuha ng pambili ng sustentong gamot, para sa aking ina, wala pa naman po akong trabaho. Naiiyak na ako dahil hindi ko malaman, kung saan ko talaga kukuhanin ang perang ipanggagastos ko, para sa mga gamot na kakailanganin ni nanay. Kailangan niyang mainom ang mga gamot na irereseta ko sa iyo, hiha. Kung hindi ay maaaring lumala ang kondisyon ng iyong ina. Ani na muli ng doktor na ipinanlumo ko. Para akong unti-unting nauupos, dahil wala akong maisip na paraan, para makahanap ng pera na kailangan para sa aking ina. Saan naman kaya ako kukuha ng perang pambili ng gamot ni nanay? Kakaisip ko sa gamot ni nanay, ay biglang pumasok sa isipan ko ang bayarin dito sa hospital, kaya bigla ay napatayo ako. Panginoon ko, magkano kaya ang babayaran ko sa hospital na ito? Wala pa naman akong kapera-pera ngayon, kung mayroon man ay mahigit 200 piso lamang ito. Kumakabog ang dibdib ko, habang nag-iisip ako kung magkano kaya ang bills namin dito sa hospital, at kung paano ko ito mababayaran. Habang malalim akong nag-iisip, ay biglang bumukas ang pinto, at iniluwan nito ang aking pinsan na sina Angelo, at Adrian. "Kumusta na si tita?" tanong nila, na may pag-aalala sa kanilang mga mata. "Maayos na siya, kaya lang tignan nyo ang mga bibilin kong gamot." Wika ko, at pinakita ko pa sa kanila habang naiiyak ako. Bigla na lang naguunahan ang dalawa kong pinsan, sa pag-agaw sa akin ng mga race eto mula sa aking kamay na ikinagulat ko, at pareho pa silang nagpipresenta na sila na ang bibili ng gamot. May kaya sa buhay ang pamilya nila, kumpara sa buhay na kinagisnan ko. Ganito na ang buhay namin ni nanay, buhat nang napulot niya ako, habang umiiyak na naglalakad sa loob ng palengke. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat, na isa lamang akong ampon ni nanay, at tanggap naman iyon maging ng kapatid ng aking kinikilalang ina at ng 2 anak ni tita, na si Angelo, at Adrian. Pero kahit ampon lang ako, ay ipinaramdam naman sa akin ni nanay ang pagmamahal ng ina, para sa kanyang anak kaya mahal na mahal ko din si nanay. Sabi ko ako na, galit na ani ni Kuya Angelo kay Adrian, kaya napatingin na ako sa kanila. "Ang kulit mo. Ako kaya ang unang nakakuha ng race eta." Wika naman ni Kuya Adrian. Mabilis ko silang inawat at inalam, kung ano ba ang kanilang pinagtatalunan. Natuwa ang kalooban ko, nang malaman ko na gusto nilang sila na lamang ang bumili ng gamot ng aking ina, ngunit nahihiya din naman ako, dahil lagi na lamang silang tumutulong, sa mga pinansyal na problema namin ni nanay.
Salamat mga kuya, mamaya magsisimula akong maghanap ng trabaho, para mabayaran ko naman kayo sa lahat ng tulong, na ginagawa ninyo para sa amin. Naiiyak kong ani sa kanila. Ano ka ba? Hindi naman kami naniningil. Wika pa nila pero kailangan ko pa ring maghanap ng trabaho, dahil kailangan kong matustusan ang pangangailangang gamot ni nanay. Hindi naman pwedeng iasa ko na lang sa kanila, ang mga gastusin na dapat ay ako ang gumagawa, para sa amin ng nanay ko. Bigla kong naalala ang kaibigan kong si Krisha, matagal na niya akong inaalok, na magtrabaho sa bar na pinapasukan niya, bilang isang serbidora. Lagi ko siyang tinatanggihan noon, ngunit sa pagkakataong ito, ay matindi na ang pangangailangan ko, kaya wala na akong pagpipilian, kung hindi ang tanggapin ito. Sana lamang ay bakante pa ang posisyong inaalok niya sa akin. Mga kuya, pakibantayan naman si nanay, may pupuntahan lang ako. Ani ko sa kanila at agad na din akong umalis, upang makausap ko agad ang aking kaibigan, na nag-aalok ng trabaho para sa akin. Malaking bagay kung matatanggap ako sa pinagtatrabahuhan niya, dahil kahit papaano ay matutustusan ko na ang pangangailangan ng aking ina. Nagpresenta sila na ihahatid na nila ako, ngunit tinanggihan ko ito, dahil kailangan din ng may magbabantay para sa nanay ko. Hindi na mga kuya, kay Krisha lang naman ako pupunta, nangangailangan ng serbidora sa Velvet Nights Bar, baka sakaling matanggap ako. Matagal na niyang inaalok sa akin ang pagiging serbidora doon, sa tingin ko ay kailangan ko na itong tanggapin. Sabi naman niya ay disenteng bar iyon, mahaba kong paliwanag sa kanila. Si Krisha ay serbidora din sa bar na iyon, at siya mismo ang nagpatunay sa akin na malinis, at disente ang lugar na iyon, kaya nangganyo na rin niya ako na mag-apply, at kailangan ko rin ng trabaho. Disente nga iyon, mga nagpupunta doon, ay mga mayayaman, bibihira lamang ang mga pangkaraniwang tao doon, at bawal may table ang mga serbidora sa bar na iyon, o kaya ay bastyusen, dahil itatapon ng mga bouncer sa labas ang magtatangka. Tumatawang ani ni Kuya Adrian, kaya mas lalo akong nakahinga ng maluwag, kung gayon, ay hindi nga nagsisinungaling sa akin ang aking kaibigan na si Krisha. Susubukan ko lang naman, kailangan ko lang talaga ng trabaho, para sa pangangailangan namin ni nanay. Nakangiti kong wika, at pagkatapos ay umalis na din agad ako, upang maabyutin ko pa si Krisha at masamahan niya ako, sa lugar na pinagtatrabahuhan niya. Agad din naman kaming nagpunta sa bar, at aaminin ko na napakagandang ang lugar, ng Velvet Nights na ito, malinis, mabango, at higit sa lahat, ay disente ang mga nagtatrabaho dito, dahil na rin sa kanilang mga kasuotan. Pagkatapos ng mahaba-habang interview na ginawa nila sa akin, ay natapos din agad ito, at pinalabas na muna ako, kaya naman hinanap ko agad si Krisha, at nakita ko siyang nakikipagbiruan sa mga bouncer ng bar. Sasabihan ka na lang daw niya Krisha, kinakabahan ako friend, kasi parang ayaw sa akin ng manager ng bar na ito, sobrang taray niya, at lagi niya akong tinataasan ng kilay. Mahaba kong litanya sa aking kaibigan. Nako, friend, huwag mong itindihin iyon, dahil insecure lang iyon sa iyo, siya lang ang nag-interview, pero hindi naman siya ang magdedesisyon kung papasa ka ba o hindi. Ani niya sa akin, kaya napadasal na lamang ako, na sana nga ay matanggap ako sa trabaho, dahil talagang kailangan ko ngayon ng mapagkikitaan, para sa gamot ni nanay. Umuwi na rin kami, matapos sabihan si Krisha, natatawagan na lamang daw siya mamaya, kapag nakapagdesisyon na kung sino ang tatanggapin sa posisyong inaplayan ko, kaya muli akong napadasal, na sana ay ako ang palarin. Magsisimula ka na daw mamaya Amira. Pahihiraman muna kita ng maisusuot mo, hanggat hindi pa dumarating ang magsusukat ng uniforme mo ha, pero ternuhan mo ng manipis na blazer, baka mapag-alitan kasi tayo. Wika ni Krisha, habang naghahalongkat ng mga luma niyang damit. Masayang masaya ako, dahil sa wakas ay may trabaho na ako, at makakatulong na rin ako sa pagbili ng gamot ni nanay. Nagpasalamat ako kay Krisha, sa tulong na ginawa niya, at pagkatapos ay tinulungan ko na siya sa paghahanap ng damit, na maaari kong isuot mamaya sa trabaho, dahil wala naman akong damit na matino, na maaari kong maisuot, pahihiraman na lang muna ako ni Krisha. Eto na lang, basta ternuhan mo iyan ng blazer ha. Wika niya pang muli sa akin,
at napatingin naman ako dito, at nanlaki ang aking mga mata, sa hitsura ng damit na iniabot niya sa akin. Ay hala, hindi ba ako magmukhang pokpok nito? Nag-aalangan kong ani. Parang gusto ko na tuloy umatras, nang makita ko ang gusto niyang ipasuot sa akin, hindi pa naman ako sanay magsuot ng mga ganitong klaseng kasuotan. Napatingin sa akin si Krisha, at tinuwanan lang niya ako, at kinuha ang damit na hawak-hawak ko, at itinapat sa katawan ko na tila ba sinisipat-sipat niya ito, kung babagay ba ito sa akin o hindi. Grabe ka naman sa pokpok ay. Hindi no. Maganda yan pag natornahan mo ng blazer, ani niya habang isinusukat pa ang damit na hawak niya, sa harap ng katawan ko. Wala din naman akong nagawa, dahil wala naman din talaga akong maisusuot mamaya. Ang problema ko na lamang ay saan ako kukuha ng blazer, panty nga di ako makabili ng bago, blazer pa kaya. Napabuntong hininga na lamang ako, at pagkatapos ay umuwi na ako sa amin, upang paghandaan, ang unang gabi ko mamaya sa Velvet Nights. Kinakabahan ako dahil hindi naman ako sanay, na pumapasok sa mga ganoong klase ng lugar, ngunit pinanghahawakan ko na lamang ang mga sinabi ni Krisha, at ni Kuya Adrian tungkol sa lugar na pagtatrabahuhan ko, na maayos at disente ito. Nang makauwi ako sa aming munting bahay, ay agad akong naligo upang bumalik na muli sa hospital. Nagluto ako ng pritong isda, at kaunting gulay, at maingat itong inilagay sa malinis na Tupperware, upang mapakain ko na si nanay pagdating ko ng hospital. Pagbukas ko ng pintuan, ay dahan-dahan akong pumasok, nang bigla na lamang nakaramdam ako ng gutom, nang maamoy ko ang mabangong amoy sa loob ng silid ng aking ina, kaya't napatingin ako sa loob, at nakita ko si nanay na kumakain ng pagkaing dala-dala nila Kuya Angelo, kaya sa sobrang hiya ko, ay itinago ko na lamang ang pagkaing dala ko sa likod ko, at pagkatapos ay dahan-dahan ko itong ibinaba sa may gilid ng sofa, na malapit lamang sa pintuan. Nanay, masaya kong tawag sa kanya, at agad ko siyang niyakap ng napakahigpit. Sobrang saya ko na nag-okay na daw si nanay, matapos makainom ng mga gamot na binili ng dalawa kong pinsan, kaya hindi matapos-tapos ang pasasalamat ko sa kanila, dahil sa kanilang mga kabutihang ginagawa para sa amin. Napakaswerte kong tunay, at napunta ako sa pamilyang may mabubuting puso, at kalooban, mga mapagmahal na tao. Tyler's POV. Habang pinagmamasdan ko ang aking serbidora, ay naririnig ko naman ang mga bulong-bulungan ng aking mga kaibigan. Alam ko naman kanina pa nila ako pinagmamasdan. Hindi mawala sa isipan ko, ang napakagandang mukha niya, ang inosente niyang mukha, na gumugulo ng isipan ko. Hindi mawala sa isip ko ang nangyari kanina, nang may mga gagong manyakas na gustong pagsamantalahan ang kanyang kainosentihan, pero ang ipinagtataka ko naman, ay malinaw sa rules ko na walang papasok dito sa bar ko, na mga babaeng empleyado na magmumukhang babaeng bayaran. Disente ang bar ko na ito, ang bawat serbidora kong babae, ay may dress code na sinusunod, pero bakit nakalagpas ang isang iyon? Napapailing na lamang ako sa tuwing maaalala ko, kung paano niya ako titigan, kung paano siya mamangha sa mga kilos ko, at kung paano din siya matakot sa mga many okis na customers kanina. Hindi ko napapansin na napapangiti na pala ako, ewan ko ba, ngayon ko lang nararanasan ang ganito. Matagal na panahon ko na nang huling maramdaman ang ganitong damdamin, bata pa ako noon, siguro nasa edad 11, or 12 years old pa lang ako, hindi ko matandaan ang eksaktong edad ko noon, pero siguradong sigurado ako, na may nabuo akong damdamin noon, sa batang itinakda ng aking mga magulang na pakakasalan ko, pagtantong ng 21, ng batang babaeng iyon. Akala ko ay hindi ko na mararamdaman pa ulit ang damdaming iyon, akala ko ay sa batang iyon ko lang inilalaan ang damdamin ko. Pero aaminin kong may nararamdaman ako sa aking serbidora ngayon, na hindi ko maipaliwanag sa sarili ko. You seem distracted, bro. Is there something bothering you? Jethro inquired. I smirked, as I locked my gaze on him. Is there anything that bothers me? Perhaps, but I'm not sure what. There is something about that girl that draws me in. She appears to be quite young. What age do you think she is? Eamon stated, maybe 19 years old. I speculated, but despite her appearance, I was unsure. Leon estimated that he was between the ages of 19 and 20.
Do you like her? Jeff was curious. They know me well. When it comes to women, they know I was having fun, and they can tell when I am drawn to a girl. I just shook my head. She was too young for me, so even if I was taken with her, I would simply ignore it, because there were plenty of other ladies who weren't as young as she was. I smiled, and sipped wine once again. How am I supposed to forget her lovely face, which has always been in my thoughts? Muli silang nagtuksuhan, dahil kita naman sa aking mukha, na talaga namang apektado ako ng babaeng iyon, kaya agad ko silang sinalungat, upang hindi na lumawig pa ang pag-uusap tungkol sa Amira na iyon. You know me guys, I like girls, pero hindi ako nananamantala ng sobrang bata. Wika ko at sumandol ako sa aking upuan, at muling tumungga ng alak. Naiinis ako sa mga kaibigan ko, nakikita na nga nilang apektado ako tapos kakantsawan pa nila ako. Pero hindi mo sinagot ang aking tanong, ani ni Jeff, habang nakangising nakatitig lamang sa akin, kinunutan ko siya ng noo, at sa inis ko sinanghalan ko siya. Shut up, I said, at nagtawanan lamang sila, na tila ba alam na nila ang aking kasagutan. Oo, aaminin ko na natipuhan ko talaga si Amira, pero napakabata pa niya at malaki ang agwat ng aming edad, kaya imposibleng ituloy ko kung ano man ang nararamdaman ko. Bahala sila kung gusto nila akong asarin ng asarin, ngunit hindi nila ako mapipikon. Muli akong nagsali ng alak, at pagkatapos ay iniisang lagok ko lamang ito. Bro, sa pag-ibig walang bata, o matanda, hanggat nasa tamang edad naman ay pwede na. Sa tingin ko naman ay nasa edad 20 na ang serbidora mo, at maganda talaga siya ha. Ani naman ni Leon na kinunutan ko naman ng noo. Palibasa Maniakis ka, itutulad mo pa ako sa iyo gago ka, na pinilit si Tanya kaya naging asawa mo. Ani ko sa kanya at malalakas na tawanan naman, ang namutawi sa mga kaibigan ko. Wala namang masama, binata ka, at sa tingin ko naman ay dalaga pa siya. Sige kapag pinatagal mo pa yan, ay baka maunahan ka ng mga trabahador mo dito sa bar. Sa ganda ng Amira na iyon, ay siguradong marami ang magkakainteres sa kanya. Ani naman ni Darren, kaya napaisip din ako. Napatingin ako sa mga bouncer ko, at guards, at pagkatapos ay tinignan ko isa-isa ang mga waiter ko, at bartender, at pagkatapos ay napangisi ako. Hindi naman sa pagmamayabang, kahit hindi nyo ako ihilere sa kanila, ay sa akin pa rin maglalapitan ang mga babae dito kung gugustuhin ko. Wika ko na talagang nagmamayabang, sabay tawa ko pa ng malakas kaya tumatawa na din sila. Sus, paano kung yung bartender na yon, o kaya ay yung waiter na iyon ang magpapansin sa babaeng yon, tingnan mo sila, hindi naman sila pangit, at masasabi nating hindi malayong magustuhan din sila ng dalaga na iyon. Ani naman ni Erin na natatawa. Tinignan ko naman sila, at tumawa lamang ako ng mahina. Sinalinan ko ang mga kapwa nila ng alak, at iniisang tungga ko lamang ito, sabay tingin kong muli sa mga empleyado ko na tinutukoy ni Erin, at muli akong natawa. Muli kong sinalinan ang kapwa ko ng alak, at muli ko din itong sinaid hanggang sa huling patak nito, at pagkatapos ay tumingin ako sa kanila at natawa pa ako. Sus, wala naman silang sinabi sa kagwapuhan ko. Sa tindig ko pa lang ay talo na sila, sa status ko sa buhay ay talo na din sila, paano pa kaya ang kagandahan kong lalaki ha? Pagmamayabang ko na nauwi sa malakas na tawanan. Tinamaan nga, malakas na ani ni Jethro na ikinatawan nila, habang natahimik na ako, at muli akong tumingin sa lugar na pinasukan kanina ni Amira, ang bago kong serbidora, na umuuko pa ngayon ng buo kong atensyon. At dito na po nagtatapos, ang unang kabanata ng ating kwento, at sana'y muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming